So, eto na. Ito ang pinunta natin dito sa Bangkok to attend the future menus. Ang sarap ng fried rice dito. Mukhang bagong luto. And mukhang maraming crab. Thai tea cookie. Ay! Hello! Welcome again to Bangkok! So this time naman po, nandito ako for work. So malalaman nyo bukas kung anong trabaho po yan. Pero ito, dumating kami dito a day earlier and nag-check-in po kami dito sa Intercontinental in Sukhumvit area. Actually, first time ko din po dito sa area na to. And mukhang maganda naman kasi 'di ba usually doon tayo nagche-check-in sa may Pratunam sa Amari Hotel. So ito yung room ko. Ayan, so this is a king room. Maganda naman yung room. Ayan, bigyan ko kayo ng quick tour. May coffee machine. And maganda din yung toilet. Nandito yung toilet and then this is the bathtub and may shower. Silipin natin yung view sa labas. So we took Thai Airways. Yung flight na parang 1 p.m. yung flight. Okay naman yung experience namin. First time kong subukan yung business class sa Thai Airways. And ang sarap ng pagkain, maganda yung service, nakaka-relax. And by the way, ang kasama ko po ay si Nanay Rose at si Rosette. Si Dayan po ay hindi nakasama dahil may mga check-up sa vet si Bambi at si Kiara, and birthday din po kasi ni Bambi sa Wednesday. So ayaw siyang iwanan ng kanyang mommy Dayan. So anyway, aayusin ko po yung gamit ko and mag-early dinner na kaming tatlo maya-maya. Hello! First time mo magte-train dito sa Bangkok? Oo. Ayan, so ito palang Sukhumvit area is parang business district. So yung mga malls such as yung Central World, yung mga nasa Pratunam area, medyo malayo-layo dito. So to avoid the traffic, mag-BTS kami ngayon. Ayan, may experience mo. BTS ang tawag sa kanilang train system. And magkano, dear? 25 baht. Very efficient daw ang trains dito. Ayan, dito tayo. 2016 pa ako huling nagganto eh. Nung pumupunta kami sa palengke for the cooking class. Hintayin natin ang train, ayun na. So nandito kami ngayon sa Terminal 21. 2 stops lang by train from Intercon Sukhumvit. Magandang mall, malaking mall ito, and marami ding nabibiling mga local items. Shopping galore muna. Eto mga bagelya. Maganda mga leather dito sa Thailand. Handmade to. Mukha naman. Mukhang handmade. Ay, maganda nga. Tsaka kailangan daw yung pera, yung Ay, maganda to kasi may... Dapat daw ang pera
unat. Nakahiga. Dapat ang pera nakahiga para tamarin, hindi lumabas. Ang malas yung laging nakahiga. Di ba? Yung ayaw ng bumangon. Tsaka daw yung ginugusot ang pera. May kilala akong Katulad nung Loewe mo. Anong botega mo? Ay, wow, nice. So, Ganon. O, kaso may tatak na M. even yung other, Hindi nga, di ba gantong-ganto yon yung sayo? How much is this? 3,950. 3,950, no discount. Kano yun sa pera natin? Oh, mga 6,000. For a leather bag, pwede na. Ayan, so the typical food court in Bangkok, yung mga street foods, the common street foods available dito. At syempre, yung mga famous Thai dishes, curries, pad thai, tom yum, pork leg, at kung ano-ano pa. Ano to? May pa-welcome, ano pa. So, dito lang to, 4th floor ba? 3rd floor ng, parang 3rd floor ng Terminal 21 Pon Thai Restaurant. Mango. Parang dried mango na nilagyan ng yelo. Eh kaso nga, punong-puno ngayon kasi dinner time. So, walang maupuan sa food court kaya nandito kami sa restaurant. And mukhang masarap din naman dito. Tingnan natin. So, ang tip lang, kung magpo-food court ka, Agahan mo or magpa-late ka. Ang bilis ng order dito. Ayan yung drink ko. Sabi ni Mami Rose, ang tamis daw nung buko, inasukalan hindi. Parang inasukalan. Parang inasukalan. Kasi dito, talagang ang kanilang agriculture ay really well-sustained. Kaya yung mga produce nila, makikita mo, di ba, very advanced. fresh. Fresh, pero ito yung parang inasukalan kasi nalalasahan ko yung... Oo, pero coconut sugar yung ginamit. Or palm sugar. Pero masarap naman eh. May lasang pandan. May pabula effect pa yung milk tea mo. Tikman mo kung masarap. Frothy, diba? Masarap. Very light. Hindi siya matamis. Tsaka yung kulay, very inviting. Yeah. May mga bagay talaga na dito sa Bangkok mo lang di ba? Yung you have to experience it really in its home country. Sa iba, di ba, medyo modified na din. Yes, modified. Tsaka yung ingredients hindi readily available or hindi authentic, nagbabago talaga yung lasa. Ito appetizer. Crab rolls. So ano daw yan? Tofu skin. Tapos ang nasa loob ay crab and shrimps. Tikman nyo. Oh, ayun yung inside. Wow! Ay, may crab meat talaga. Diba? Hindi madaya. Hindi tayo nagkamali dito sa restaurant na to. Masarap. Sarap. Diba, ang daming crab. Quality. So pagka bumalik tayo dito kasama si Mother, pwede nga dito tayo sa area na to, no? Ibang area naman, maiba naman. 'Di ba? Kasi since 21 years ago, sa Amari na tayo tumitira. 'Di ba? Walang pahingang sa Amari dun sa area na yon. Since 2004, 'di ba? Nandun na lahat. Pero dito nga maiba naman. Nasasakay. Maiba naman dito. For a change, para mabago hangin. Creamy tom yum. Masarap. That's crab fried rice and this is the crab curry. Mukhang bagong luto and mukhang maraming crab. Tikman natin yung fried rice lang. Yes, masarap with the crab curry.
Masarap din to. Magugustuhan ni Dayan kasi hindi matamis. Yung sa Sombun kasi, yung binalik-balikan nating crab curry sa Central World, masarap talaga siya. Kaso lang, kaya hindi masyado nataypan ni Miss Dayan yun, natamisan siya. Eto, walang tamis. Sarap dito. New discovery natin to. Yung pad thai, hintayin natin. And this is the pad thai. Look, may river prawn. And this is only 750 baht. Pero gusto kong tikman yung pad thai muna na. Actually, dito lahat masarap. Perfect yung balance nung tamis. May tamis siya nung anghang, nung saltiness. Ang sarap. Mukhang marunong talaga sila dito kasi tingnan mo, oh, perfectly cooked din ito. Mabilis siyang matanggal from the shell. And then, ito yung aligi niya. Tingnan mo yung aligi, oh, sausawan. Kumain kayo dito. Ayan, dear, ikakat na ni Rosette para makakain na siya. Ano, magde-dessert ka? Walang kutsara sa food court. Masarap yun nandun sa Central World. And then ito, matigas yung durian. Dami ko yelo. Hindi siya creamy. Gusto ko sa durian creamy. Daming yelo nilagay. Konting gata. Tuk-tuk to the night market. Kano to? 200 baht. 200,000. So, parang 300 sa pera na. Pwede na. Ito, para bumaba ang aming mga kinain, maglalakad kami dito sa night market in Pratunam. Dito to sa Palladium. Doon kami bumaba kanina sa Platinum. Nawala na yung mga food stalls doon sa harap. Saan kaya sila lumipat? Baka may nakakaalam sa inyo, pakilagay sa comment section. Yan, so titingin-tingin lang. Si Rosette tsaka si Nanay, nag-iikot-ikot sila doon. Tapos babalik na din kami sa hotel at magpapahinga. Maganda yung Venwasari dito, no? May naka-warm. So, no need to toast. Oo, hindi mo na kailangan pang i-toast. Hello! Good morning, Bangkok! So, nagbe-breakfast kami. Bongga ang breakfast selection dito sa Intercontinental Sukhumvit. Ayan, no? And I love their coffee. Ang ganda, may pa-art, yung mga juices. Ayan, makikita nyo, ang daming pagpipilian. At bukod dyan, makaka-order ka din ng mga eggs and noodles. Ikaw na i-enjoy mo yung breakfast mo. Crab omelette. Okay, we're going to enjoy our breakfast. Tapos maggagala-gala kami kasi mamayang hapon pa yung may event, no? May parang ano nga yun? Briefing. Mamayang hapon. Okay, so see you!
So for lunch, nandito tayo sa Central World dahil may binili kami kanina. Tapos, ito yung isa sa mga highly rated Thai restaurants dito, Ginger Farm. Mukhang masarap. So, tikman natin. O, kain na. Best seller daw to. Ito mga in-order namin, mga best sellers. Fried rice. Tikman natin yung fried rice without anything. And malasa siya ha, kahit nakalagay no MSG. Pork belly. Nakameron silang Ang sarap. Different from last night. Yes. So, Thai foods pa rin siya, pero ibang ano. Iba naman, hindi na yung mga usual na tom yum, pad thai. Tikman ko yung fish. Nasarapan ka sa fish. And spicy basil. Sarap ang fish. sarap. Yung gulay. Sarap. Yes, actually lahat masarap. Dito sa Central World kasi dinner punuan. Pag lunch medyo maluwag. Kasi 'di ba, this is Pratunam. So medyo tourist hub to, nandito mga turista. So I'm guessing na during daytime nagtutour. Nasa mga tourist spots ang mga bakasyonista. So mamayang dinner dagsaan dito. Even sa Sombun sa taas, which usually paggabi talaga pilang-pila, wala masyadong tao ngayong lunchtime. Ito is a new discovery. Yes. Diba? Nasa ilalim lang ng Sombun. So pag nandito ka sa Bangkok, in Pratunam area, Ginger Farm Kitchen. Hanggang pabalik-balik na tayo dito. Hindi tayo nakakakain dito. Yeah. O ayan, babalik-balik ako ulit. Dahil first time natin kumain dito. Yes. Kaya nga for this trip, ang objective is to try new To discover new restaurants. Siyempre, yung ibang na-miss mo. Yes. O, akin na. Ikaw na magsabing we're gonna enjoy. So, we're gonna enjoy our lunch. Let's have dessert. So, ito daw sago. Masarap kasi panutsa ginamit. Yung sago. And then this is mango sticky rice. Buhos natin yun. Masarap. Sweetened bananas with coconut ice cream. Masarap din. Masarap lahat dito. So, everything. Yes, delicious and also affordable. So, Ginger Farm Kitchen at Central World. Kain na. Bye! And then this one. Ito yung gumawa ko ng recipe video. Kami ng team ko, mga 1 oras kami nagpa-practice na pagbabalot ng chicken pandan. Okay, thank you. So kung ganong kahirap siya balutin, ganun kabilis siyang buksan. Okay, so we'll enjoy this. Chicken. Hello! So nandito tayo sa M-Sphere Mall. Diba, kasama ko si Mai, taga dito sa Bangkok. Mag-hello ka. Classmate ko. High school, diba? Oo. So dito, ang daming mga tindang food.
Butter Bear. Kasi sikat. Ano ba yon dear? Talagang sumikat dito. So, ideally, parang yung mga Chinese company putting up like animated toys. Like yung Pop-Up, Pop Mart. So, yung Butter Bear, nagsimula siya sa cute bear from China. And then, ginawa na nilang parang dessert bar. Ito yun. Nope, not that one. Ito ba yun? Ito parang big pop-up siya for capybara. So, you need to understand yung culture ng Thai. Kasi very much sila, parang cute culture. Cute culture. Cute culture. Parang they patronizes yung mga animated figurines, mga ganyan. And being a millennials and Gen Z na tumanda na and then marami silang buying power. So sila na yung bumibili ng mga items na to. Pero na-stuck sila dun sa idea na yung mga toys and all this kind of things. Ang galing. Oo. So, ang daming nagka-capitalize ng idea na yan. So, katulad nito, Capybara. Ang dami dito all over. Capybara store. So, around here in Bangkok, ang daming capybara cafe. Like, they literally have capybara on themselves. Compared to the Philippines na basta gusto natin kailangan masarap na pagkain, homey, sa kanila, medyo kailangan muna ng attention. So, ito yung Butter Bear. Butter Bear yan. Ayan. So, bibili ka na. Ganon yun kasi cute culture ka, nakyutan ka. So, ibig sabihin yan, yung bulsa mo, makyukyutan din. Mga biscuit. Kung titignan mo, no, parang wala ka sa confectionery store, para kang nasa isang toy store. 'Di ba? So talagang cute culture. Pero ito, tignan mo mga pastries. Thai tea cookie. Ay! Ayan, anyway, bibili ko. Kailangan pala ako mag-fact check. Ito pala Thai siya, pero Thai. yung Pop Mart is yung galing China. Yung Pop Mart, yung galing China. So, kumbaga, ito siguro. So, sumunod na lang. Na-inspire sa. Na-inspire siya dun sa fad ng. Hanggang ngayon, pinipilahan yon ha. And balita ko, kung kinwento mo nga before, ito talaga ang haba ng pila din. Siya, sige, mamili tayo. Ito, durian butter sand. Ang sabi kasi, ang ginagamit daw na ingredients talaga dito, butter. Dapat naman, kasi nasa tatak Butter Bear. Hindi Marga Bear. Margarine Bear. Diba? Marga Bear. Ayan, so bibili kami, okay? Nagdi-dinner kami dito sa Nafa Thai Restaurant sa M-Sphere. Masarap naman. Alam mo, lasa siyang sinigang. Tikman mo. Masarapan ka naman. Masarap naman din. Crab pad thai. Tingnan mo yung crab, very generous. Ang sarap ng fried rice dito. Smoky, di ba? Ang sarap. Tsaka yung crab talagang crab. Masarap. We'll enjoy our dinner. Ayan. So after our dinner sa M-Sphere, dinala tayo ni Mai dito sa Tonglor area sa After Me. After You. Ano ba yan? Nalito na ako. After You Cafe. So, ito daw ay trending. Nung sige. pandemic, sobrang nag-trend siya. Most especially na yung mga tao lagi nag-order, di ba? So yung trend yung concept nung ng cafe na to, more on dessert bar siya, kakigori, mga bingsu salad. Okay. So ito, more on delivery siya. Okay. Tapos hindi na nila binago, ganito na. Hindi na, parang product na nila to, pero mas nag-expand pa, nag-explode ng pandemic. Wow, mango sticky rice bun. So ang o-orderin natin yung parang bingsu. Milk bun. Actually, parang isaymada siya. Tapos may feeling sa loob. Kasi hindi matamis. This is the Thai milk tea. Buhos natin to. Thai milk.
Ang sarap. Ano ba yan? Parang ang bingso. Anong tawag, dear? Melo. Kakigori. Kakigori. So, Japanese na parang shaved ice. Perfect to sa weather dito sa Bangkok na maginit. So, talagang, alam mo, parang blessing na dito kami sa area na to nakabook. Kasi marami kami na-discover na mga bagong pagkain, bagong mga malls, 'di ba? Na usually hindi talaga namin napupuntahan pa dito sa Bangkok. And especially this dessert place after you na dinalhan sa amin ni Maymay. Nakita ko na to sa mall sa Terminal 21, hindi ko pinansin. Oh, thank you for bringing us here. And this is mango and sticky rice. Huhulaan natin, may sticky rice yan sa loob. Ano kaya ang explanation? Bakit parang... Or siguro kasi yung Pratunam area is really for the tourists. Parang shopping district. Kasi napansin nga namin na yung mga nakainan namin dito mas... So, dito sa Sukhumvit kasi, most of the time, yung mga tao, mga foreigners, area by area, like say for example, sa Nana, maraming Indians. Around this area, more on Western, mga French, US or UK. So, mas malakas yung buying power nila, di ba? So, mas maraming business na nag-flourish na ina-upgrade talaga nila yung quality and also yung different palette. Kasi dito yung mga expats, di ba? They can pay. Mga embassies, mostly dito located sa Sukhumvit. Mga businesses. This is like the business district. So maganda din subukan kasi di ba parang sa atin, normally ang mga pagkain ay nasa, yung sabihin mo mga traditional foods, nasa may Binondo, sa may Manila area. But if you go sa BGC, iba naman ang pagkain. So parang ito siguro BGC, medyo Pero compare sa Philippines, pag sinabi mong area for foreigner, kailangan polished and posh siya, di ba? Dito, more on ang pinipay mo as value for being a foreigner is yung authenticity of being Thai. Gano'n. Oh. Yung kunwari, magtutuk-tuk ka, pupunta ka one place to another. Yung mga ganong kind of Okay, good to know. So dito, the more authentic, the more local living, mas mataas ang value para sa mga expats, para sa mga foreigners. Diba? Very nice. O, tikman na natin kay buhos ko to. Walang lasang fake. Kasi, eto ang sticky rice sa ilalim, pag hinukay mo, yung ibang mga mango syrup, lasang fake, lasang gamot, ito very natural. Winner. Ayan, we will enjoy our dessert. Hello po! So, eto na. Ito ang pinunta natin dito sa Bangkok to attend the future menus. Halika, mag-register muna tayo. So, marami daw mga pasabog dito sa future menus. Makikita natin ang mga food trends for 2025. And ito ay seafood. I see mango sticky rice tart. Pero bago dyan, mag-register muna tayo. We have to register. Hello! Classmate, kamusta? Chef Arby Manabat, di ba? At presidente ng Thailand to eh. Oh, medyo. Mayat-maya nasa Thailand to eh. Si Ayun. Ninong Rai. Chef Arby, di ba? Sige, chef, register muna kami. Sige Thank po, you. sige. Hello po. This is pad thai, egg wrap, and shrimp. Ayan, nakabalot na siya sa...
Vietnamese pizza. Grabe, parang magmumukbang ako dito. Unilever. The very famous Chef Brando. Not as famous as Ay, you. naku. Chef, dapat magluto tayo together Okay, soon. exciting. Bibisita ako doon sa inyo. Sige po. Kaya ako Sa kitchen Binyan, mo. sa Binyan. Maganda. Gumawa tayo ng mga... Left to say collection din. Nagko-collect ka din. Si Chef Ken, yung executive chef namin. Ah, Meron oo. lang ako ng basic na pang brace. Yes, actually, hindi mo naman kailangan ng sobrang dami. Yung bracer diba? lang, yung Dutch oven lang. Yes, nice to see you. Okay, good to see you here for joining. Happy ka Oh, alika po. Hello! Si Miss Len of Densios in Davao. Come visit us. Hi from Thailand. Hello, I'm with Chef Ken of UFS, Unilever Food Solutions. Thank you, Chef Arby, for gracing our small event. Oh no, thank you for having us. Yeah, no, And we're so excited kung ano ang mga new food innovation. Yes, really trends, that it works in a way na in the Philippines, very we always try to look at trends as a new thing. Yes. That really makes a mark sa pagkain natin, and this is one of the few times that we share to our operators yung mga new things. Para may bagong may offer sa Correct, menu. correct. Diba? So, Salamat, Chef. Salamat, no? Yes, Super and- salamat. Asya. Pakain na natin yung buong bag. Diba? Baka maswerte, bigay mo na yung buong wallet mo. Dapat daw. Pakakainin mo ng pera yon. Talaga ba? Oo, para maswerte. Ay, hindi ko alam. Baka pwede ba card o Gcash? Sana may terminal sa loob. Kung alam ko lang, di ba? Yan, liligpit na para may ano na tayo, main course number 2. Slow cooked Wagyu beef. So ayan, kagagaling lang natin sa Future Menus event, napakaganda. And kahit medyo busog na kami, binalikan kasi namin si Nanay Rose sa hotel and nandito kami magdi-dinner ulit. So dito to sa Honey House, sa Red Light District sa may Sukhumvit, di ba? Kasi dito sa mga Red Light Districts, safe po dito sa Bangkok, ha? And kaya kami nandito kasi many of the restaurants here are open until mga 2 or 3 a.m. So, ayan, susubukan namin. Kumusta ang staycation mo? Buong araw kami wala, naiwan ka sa hotel. Nagpa-spa. Wow! Nagpaspa ka. Ano naman ang kinain mo? Nagpa-room service ako. Oh, anyway, kaya nga nandito tayo, kakain tayo ngayon para, di ba, ma-enjoy natin ang ating last dinner here in Bangkok. Mura din naman yung mga kinainan nating restaurants. In general, kaya nga, tayo mga Pinoy, we enjoy coming back to Thailand. Ano ba? Lagay ng lagay eh. Lagyan mo siya. Kasi nga, di ba, malayo ang nararating ng pera natin. Yung spring roll talagang shrimp. Sarap. Sarap, no? Mother, magugustuhan mo tong squid. Kasi hindi makapal ang breading. Mukhang masaya yung pad thai, ha? This is only 220 baht. Itong crab fried rice lang, oh. Parang hinakahalo na nung fried rice yung crab. Etong crab fried rice masarap. Mabebetan mo yan. Ayan. So we will enjoy our last dinner. Bongga. So ito yung lounge ng Thai Airways.
Silipin natin. Ay, may pasuman, oh. Bonggang-bongga po ang food dito. Natatandaan mo, 2019, tayo huling nakapag-lounge dito. Ayan, oh, may tofu, may fried rice. Amoy sauce. Ito na. Ito na yung grand buffet. Thai papaya salad. Grilled eggplant salad. They have a soup station. Tapos dito naman sa kabilang side, may rice, bok choy, fried rice. Hoy, ito, oh, paborito ni Rosetto, chicken nuggets. Spaghetti bolognese. Ito yung bolognese sauce. Wow, meaty ha. May pa-salad station. Tsaka ito, premium talaga kasi, oh, sea bass. Tapos dito may pa-dim sum pa. May mga pa-dessert, dim sum, Thai desserts. Ito yung super bongga, oh. My favorite Häagen-Dazs. Busog pa si Nanay Rose kasi nag-breakfast buffet kami. Mag-iikot daw muna, babalik na lang kami dito. At least napakita ko na sa inyo, di ba? Picturean kita din sa Butterbear. Hi! Butterbear! Cute culture. Ayan, mag-iikot-ikot kami dito. Tapos babalik sa lounge para mag-lunch. Mga 3 p.m. pa yung flight namin. It's only 12 noon. So thank you again for joining us.